Guys, ang mga talatang inyong maririnig ay hango sa salita ng dakilang Diyos. Tara ating pakinggan kung ano ang kahalagahan ng usaping ito. Ang maling relasyon. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos? Ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos ay nagumpisa sa oras na naunawaan natin ang ating pangangailangan sa Kanya, at nang aminin natin na tayo ay makasalanan at sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Ang Diyos, na ating Ama sa langit ay laging nagnanais na mapalapit at makipagrelasyon sa atin. Bago nagkasala si Adan sa Hardin ng Eden, Genesis Kapitulo 3, kilala ni Adan at Eva ang Diyos sa isang personal na kaparaanan. Lumalalakad silang kasama ng Diyos at direktang nakikipag-usap sa Kanya. Dahil sa kasalanan ng tao, nahiwalay tayo at naputol ang ating magandang relasyon sa Diyos. Ang hindi alam o hindi pinapansin ng tao, ipinagkaloob sa atin ni Jesus ang kahanga-hangang kaloob ang isang oportunidad na makasama ang Diyos ng walang hanggan kung magtitiwala tayo sa Kanya. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin, Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Naging tao ang Diyos sa pamamagitan ng persona ni Heso Kristo upang angkinan ang ating kasalanan, patayin at buhayin muli mula sa mga patay bilang pagpapatunay sa kanyang pagtatagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, Roma Kapitulo 8 versikulo 1. Kung tatanggapin natin ang kaloob na ito, magiging katanggap-tanggap tayo sa Diyos at magkakaroon ng relasyon sa Kanya. Ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos ay nangangahulugan na dapat nating sangguniin ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Dapat tayong manalangin sa Kanya, magbasa ng Kanyang mga salita at magbulay-bilay sa mga talata niyon upang higit siyang makilala. Dapat tayong manalangin para sa karunungan, Santiago Kapitulo 1 versikulo 5, na siyang pinakamahalagang bagay na maaari nating makamtan. Dapat nating dalhin ang ating mga kahilingan sa Kanya at humingi sa pangalan ni Jesus, Juan Kapitulo 15 versikulo 16. Si Jesus ang nagmamahal sa atin ng lubos at nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin, Roma Kapitulo 5 versikulo 8, at siya ang gumawa para sa atin, ng tulay patungo sa Diyos. Ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa atin upang ating maging tagapayo. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo. Sapagkat siya'y tumatahan sa inyo, at sa inyo, Juan Kapitulo 14 versikulo 15 hanggang 17. Sinabi ni Jesus bago siya mamatay na pagkatapos ng kanyang kamatayan, ipagkakaloob niya ang kanyang banal na Espiritu sa mga taong tatanggap sa Kanya. Ang banal na Espiritu ang titira sa puso ng mga mananampalataya at hindi na aalis kailanman. Papayuhan niya tayo, tuturuan ng katotohanan at babaguhin ang ating mga puso. Kung wala ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tao, wala siyang kakayahan na labanan ang mga tukso at kasalanan. Ngunit dahil nagtataglay tayo ng Espiritu Santo, mayroon tayong bunga na resulta ng pagkontrol sa atin ng Espiritu gaya ng paibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan at pagpipigil sa sarili. Galatia 22 minuto pasado alas 5:23. Ang personal na relasyon sa Diyos ay hindi mahirap gaya ng ating iniisip at walang misteryosong formula upang makamit ito. Pagkatapos nating maging mga anak ng Diyos, tinanggap natin ang banal na Espiritu na nagsimula ng kanyang gawain sa ating puso. Dapat tayong manalangin ng walang humpay, magbasa ng Biblia at makisama sa isang iglesia na naniniwala sa Biblia at itinataas ang pangalan ni Kristo. Ang lahat ng ito ay makatutulong sa atin upang lumago sa ating buhay espiritual.
Ang pagtitiwala sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay at ang pananampalataya na Siya ang magbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan ang bunga ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Bagamat maaaring hindi natin mapansin agad-agad ang mga pagbabago sa ating buhay, mararanasan din natin ito kalaunan at magiging malinaw sa atin ang katotohanan. Guys, pasuporta naman ang YouTube channel ko at huwag kalimutan mag-subscribe, like, share na din. Maraming salamat po. God bless you all.